yung mga kaso na mga kinakaharap ko, talagang ginagamit para sirain yung aking pagkatao. Hindi ko mo, ikaw ay nakasuhan, Your Honor, isa-isa ka ng, hindi ka na dapat kapanipaniwala, Your Honor. Anyway, that's normal. That's normal. You know how sensitive this case that we are tackling right now. So you expect those kinds of hindi lang naman talaga, it's not actually to destroy your credibility, kundi just to set the record straight. Kay official records man yung mga kaso mo talaga, so kaya siguro sinait yan ng PDEA dahil totoo naman talaga. Ang intention maybe from your end might be a character assassination on your part, pero PDEA is just setting the record straight na meron kang hinarap na kaso at hindi mo naman dinideny. So there's Yes, no Your problem Honor. about that. Yung kinaso ng PDEA, talaga hinaharap ko po yun. Okay. Ngayon, ang tanong ko lang, Your Honor, isa pa doon sa, yung lumabas na drug test result, Your Honor. Ang inaano ko dito is yung mandato ng PDEA, bakit hanggang ngayon walang ginagawa na investigation para at least ito mawala na doon sa isipan ng publiko na nagkakaroon ng pagtatakip doon sa issue. Kasi kung titignan nyo, Your Honor, sandali lang, yung nga problema, you keep on barking about drug test result. Although medyo malayo na yan dito sa ating pinag-usapan dito about PDLX, pero yung drug test result, you're claiming, so sana pakita ninyo yung ebidensya. meron dito, sir, Your Honor, ito po, ito po yung drug test result na ang oras ay 2 minuto lang kinandak yung drug test. Your Honor, kung yung isang karaniwang tao na nagtatanong, kung kaya nilang sirain ang credibility ng isang katulad ko dahil lamang doon sa mga kaso na mga harassment case, bakit itong mga ganitong lumalabas na drug test hindi pansinin ng PDEA? Ito, Your Honor, kung mapapansin nyo, ang oras dito ay 12:15 p.m. at natapos 12:17:54 p.m. Ito po, Your Honor, nandito po. Kung makikita nyo, hindi po inaaksyonan ng PDEA. Ang ginagawa nila, Sandali, ano magiging grounds ng PDEA para aksyonan yan? ito po yung discrepancy dun sa mismong oras. Pinakita mo na ba yan sa kanila? Opo, ito po, ngayon ko po, pinapakita ko po ngayon, Your Honor. Ngayon pa Ito pala, po, sandali lang, ngayon mo pa pala ibibigay sa kanila. Tapos you are blaming them na hindi inaksyonan. Provide this committee, bigay sa PDEA para mag-aksyonan nila. Your Honor, Mag-imbestiga. naipalabas na po ito sa news. Ayan ang mahirap sa inyo. Post ng post sa social media, tapos i-blame natin yung mga tao na hindi kumilos, na hindi naman namin trabaho, hindi pa trabaho ng PDEA, hindi ko trabaho na mag-monitor sa mga pinupost ng kung sinong magpo-post dyan. So you provide the evidence para we can work on it. Ganon dapat. Di ba? Yes, Your Honor. Ito, sir, Your Honor, related ito dun sa confidential information na lumabas. Kung yung confidential information, hindi nga nila inintindi. Hindi nila inintindi, Your Honor. Ito pa na nagdudumilat na drug test result na ito talagang hayagan na talagang nanatala. Kaninong na, drug Your test result yan? Kaninong drug test result? Kay kay President Bongbong Marcos nung siya po ay kandidato pa. Kailan niyang ginawa? 20, nandiyan po yung pecha, Your Honor. Doon sa... So ngayon, tinatanong mo, Tinatanong ko, Your Honor, kung bakit hindi naipatawag ng PDEA yung drug testing facility na nag-conduct ng drug test na yan. bakit ipatawag ng PDEA? Meron po silang authority, Your Honor. Kaya nga, bakit na ipatawag? Kasama Bakit po ipatawag? sa mandato ng PDEA. Sandali lang, Your Honor. sagot ka. Bakit nila ipatawag? Yes, sir? Bakit nila ipatawag? Mandato po nila yun sa 9165, sa Comprehensive Alam Business ba License. nila kung anong dapat nilang tanungin? Yes, Your Honor. Alam kung talagang inaalam lamang po nila. Hindi, sandali lang. Alam ba nila? Mahirap i-blame natin yung ahensya na for non-performance na hindi nila alam.
Alam ba nila? Your Honor, binanggit ko po yan last hearing. Ay, hindi. Binanggit ko po rin Hindi yan. naman. Porque binanggit mo, dapat i-provide natin. Kung hindi naman sila robot na didiritsong kikilos na walang inahawakan na papel. Ibigay mo, saan na yung papel na yan? Nandun po sa kinuha ng staff niyo, Your Honor. Pasirox mo, tapos bigyan mo pidiya. Okay. NSA. Sorry, you're eating. Sorry. Kaya ko kayo inimbita last hearing para ma-explain ninyo to this committee and to the people watching this hearing right now kung ano ka-importante itong mga confidential ay itong mga classified documents. Explain mo from restricted to confidential to secret to top secret. Ano yung mga classification yan at ano mga implication yan? Unauthorized disclosure of which will cause ganito, ganon. Meron ka bang wala kang dala? Oh, if hindi ka prepared, I would not put you on the spot. You can prepare for that next hearing. Explain mo. Kasi nagtatanong ang taong bayan, gaano ba ka-importante ito? Bakit kinakandak ang hearing? Bakit si chairman ng Public Order and Dangerous Drugs ay nagkandak ng hearing para dito? Malaman ng taong bayan na nagmumonitor ngayon kung gaano ka-importante ang mga papeles na yan. Bakit pangangalagaan ng husto? Bakit security classified yung documents na yan? At ano yung mga implications, yung mga unauthorized disclosure nito? At ang pwedeng kakaharapin ng mga administrative or criminal case ng mga tao na unauthorized disclosure of these classified documents. So please prepare in the next hearing. Thank you, Mr. Sorry, kumakain ka na disturbo ko yung kain mo. Thank you. Yung yung sinasabi mo na 2 minutes na Drug test, Your drug Honor. test, that forms part for another investigation, ha? Ikuha natin yung PDEA na magtanong doon sa yung drug testing facility niyan. You want to say something? Go ahead. Your Honor, can I just say something regarding the drug test? The agency in charge of monitoring and regulating drug testing centers is not the PDEA. It is the Department of Health. And I also checked with our laboratory service, kapag 2 minutes lang daw po yung lumabas yung results, it means negative. So hindi na kailangan ng confirmatory test. So talagang 2 minutes lang kailangan. Yun po ang sabi ng laboratory service namin. I just checked now. 2 minutes lang, labas ka ng result. Sir, kapag 2 minutes, wala pang Walang wala nakita. pang lumalabas, negative na yan. O wala pang reactions, negative na yan. So there is no more need for any confirmatory test. Okay. 2 minutes. Your Honor, mas maganda mismo yung chemist mismo ang magsabi. Hindi lang po yung sabi lang. Para at least malinawan po, Your Honor. Hindi, yung kausap mo is, sir? Kausap mo is chemist? Yes, with our laboratory service, Your Honor. Pangalan? No, he was formerly with the compliance service, part of his job. Director Carion, Your Honor. Director? Carion. Carion? Yes, Your Honor. Si... Derek. Si Derek? Yes, Your Honor. Andito ba? No, sir, he's in the office. We're communicating with him. Please, let him explain next hearing. Yes, sir. Yung matapos na yung mga issue na yan. Of course, sir, we Explain would niya. like, we haven't seen the report yet. We would like to know who conducted the drug test. I'm not Sino sure. sana yung papel ko, Kumsek? Your Honor, si Director Carion, di naman siya chemist, Your Honor.
former, ano siya? Carion is not a chemist. No, Your Honor. He was, I think he was laboratory service, director of laboratory service before. Right now, he is my chief of staff and concurrent chief of the public information office, Your Honor. So anybody can explain under him yung mga chemist. Your Honor, it is DOH who conducted the drug test. It's not, DOH. DOH pala ito eh. Your Honor, Hindi to private na kwan. Your Honor, St. Luke's. Ha? St. Luke's Medical Center, Global City, Your Honor. Kaya nga, pero under the Department of Health sila. Ha? Accredited. Accredited, Your Honor, yung mga Accredited. drug testing facility, Your Honor. Pero dapat yan, Your Honor, hindi si Director Carion ang magsasabi na ganito yung dapat chemist. Kumsik, may mga pangalan mo dyan? You know kung sinong imbitahan mo? Yes, sir. Yes, sir. Okay? Copy niya lang. Bigay ko lang. Yeah. Thank you. Your Honor, gusto ko lang sana ituloy sana yung ko kanina, Your Honor, yung tinanong niyo ako doon pinatawag ako doon sa Malacanang noong July. Nakuha ko Doon sa naman yung... Lesio. Ito, Your Honor. Oh. Sige. Matapos ko ilantad sa publiko ang mga nangyayaring katiwalian sa PIDEA, nagulat na lamang ako na ipinatawag ako ni Police Director Felizardo Serapio sa Malacanang as per instruction daw po ni Executive Secretary Paquito Ochoa at pinagdala ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga natuloy, hindi natuloy at mga ongoing anti-illegal drugs operation ng aming opisina. Ngunit matapos ko makapagsagawa ng briefing na tumagal ng humigit kumulang sa 4 na oras, kaugnay ng mga hawak kong mga kaso, kabilang na mga natuloy at di natuloy ng mga anti-illegal drugs operation, ay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay minilait lamang ng opisina nito ang mga trabahong ipresenta ko at doon ko naranasan ang harap-harapang paglapastangan sa aking pagkatao ni Executive Secretary Paquito Ochoa noong biglang dumating ito kasama na ng pagbabantang ako ay patatanggal sa trabaho at habang buhay na akong hindi makakabalik sa gobyerno. Habang pinagdidiinan nito ng mga wala namang kwenta yung mga accomplishment ay pinagmamalaki ko dahil panay gawa-gawa lamang daw ang mga ito at di ko daw ba alam na matitinong negosyante daw ang mga ito at campaign contributor umano ni Pinoy. Sa aking pagkakaalam, mukhang tanging ako lang ang kaisa-isang ahente ng PIDEA ang naipatawag sa Malacanang. Nagtataka din ako noong pangapanahong iyon kung hindi ang mismong director ng aming opisina o mismong PIDEA Director General ang kanya ipinatawag, kundi ako at ang nag-iisang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit tila masyadong napakalaking problema ako sa kanila at tila masyado po ako napag-iinitan sa pamagitan ng mga pinuno ng PIDEA. At sa katunayan, kahit wala na po ako sa naturang ahensya ay nagawa pa ng mga ito na ako ay taniman ng samut-saring kaso na sobrang naglukmok sa akin at sa aking pamilya. Ngayon ko lamang napagtanto na kaya pala ang asawa pala ng isa sa mga naging subject sana ng anti-illegal drugs operation namin noon na si Politician Bongbong Marcos ay kapater po sa Marcos Ochoa Serapio Tan, Law Office ni Executive Secretary Paquito Ochoa, kasi ngayon First Lady Luisa Araneta Marcos. Yun po, yun yung talagang naging ko. Sabi ko kaya pala ako pinag-iinitan ng mga ito dahil magkakakonekta pala itong mga to. Your Honor. Okay. So, anything more? Okay na. Sino pang hindi natin napagsalita dito? DOJ. DOJ, ma'am. Please explain to us yung mga
Anyway, nasagot man ito dati, pero coming from you, I want to hear it from you. Yung mga posibleng kaso na kakaharapin ng mga unauthorized disclosure of these classified documents. Good May afternoon. na-identify tayo, dalawang batas yun pero please, elucidate us. Good afternoon, Honorable Chair. With regards to the cases that will be filed, it was already, as you mentioned, it was already disclosed in this committee. As to the position of the DOJ, particularly with the National Prosecution Service, the usual procedure is somebody should, whether the legal enforcement agency or the private complainant, will file a case in our office before we conduct any evaluation, a preliminary investigation, whether to file it in court. So as of now, we are not in the position to give an opinion as to if there is a case or not. That is all, Honorable Chair. Thank you. May sinay.